Nahihirapan ka bang magpatawad sa isang taong sinaktan ka? Ang lalim ng hurt. Tsaka yung paulit-ulit yung hurt. Mahal na mahal mo tong taong ito. Pero wala eh. Tinaksilan ka. Kaya ngayon, parang ang hirap, ang bigat ng pakiramdam mo. Hindi ka makapagpatawad. Gusto mo, pero hindi mo magawa. Pakinggan mo tong video na to para sa'yo. Ang problema ng pagpapatawad, ang labo ng pagkakaintindi natin sa forgiveness. Ang daming myths, ang daming hindi totoo na akala natin totoo. Halimbawa, tatlo. Number 1, myth number 1, forgiveness is a feeling. Ang maraming beses, lalapit yung mga tao sa akin, Brother Bo, akala ko pinatawad ko na yung asawa ko na nagtaksil sa akin, nag-adultery. Akala ko pinatawad ko na, yun pala hindi pa. Kasi pag naalala ko, naku, yung galit ko, ang lalim, yung sama ng loob ko, nararamdaman ko na naman. Maraming tao, akala nila na pag sinabi ni Lord, magpatawad ka, parang ang utos, tanggalin mo lahat ng galit, tanggalin mo lahat ng sama ng loob, yung feeling of hurt. Hindi po. Feelings, hindi po yun ang pakay ng Panginoon. Normal po yan. Normal. Forgiveness, ito yung katotohanan na forgiveness is a decision. It's a decision. In fact, ito mas maganda yung definition ko dito. Forgiveness is a prayer. Oo, yung nagdadasal ka, Lord, ayokong magpatawad, galit pa rin ako, ang sakit-sakit pa rin ng nararamdaman ko, pero Lord, tulungan mo na lang ako magpatawad. Alam mo, yon ang hinihintay ni Lord. Yung dasal na yon. Kasi, from there, parang the Lord will meet you there. Dun sa point na yon. Tapos dadalhin ka na niya. Dun nagsisimula yung dasal na yon. That means you're open. So, very, very important. Normal yan ha, yung feelings of hurt and anger. Okay lang yan. Basta magdasal ka. Lord, help me to forgive. Myth number 2. Maraming tao, maling akala. Ha? Forgiveness is friendship. Akala ng mga tao ganun. Kunyari yung boyfriend mo, sinaktan ka, no? Yun, nagkaroon ng ibang girlfriend. Yung sakit-sakit. Kaya lang sinabi ni Lord, forgive eh. Sige, forgive. Tayo na ulit ha, boyfriend, girlfriend. Hindi po. Ang forgiveness, magkaiba sa friendship. Dalawang decision yan. Maaring basta, ito importante, God wants you to forgive. Pero, does He want you to go back to the level of friendship that you had before? Maaring hindi. You have to discern and make that other decision. Why do I say that? Kasi forgiveness is given, but trust is earned. Di ba sa relationship, foundation yan yung trust. Kung wala ng trust, paano magkaroon ng relationship? Pero basta, forgiveness should be given. Okay? Myth number 3. Forgiveness must be done now. Maling akala yan. Ha? Pero maraming tao, yun ang iniisip nila. Kailangan gawin ko ngayon. Bakit? Gusto ni Lord, forgive. Teka muna. Pag talagang malalim yung hurt, you have to go through a grieving process. No? Ibig sabihin, iiyak ka muna. At you will validate your own feelings. Kasi pag sinabi mo, oo nga, maling-mali yung ginawa niya. When you're able to say that, what are you doing? You're validating yourself. And you are loving yourself. It's part of the healing, grieving process. Pero at a certain point, you have to make that prayer to the Lord. No? So again, forgiveness, it's really a journey. And it's a beautiful healing journey na kasama mo ang Panginoon. Ang ebanghelyo natin ngayon, maliwanag na maliwanag, God wants you to forgive. Bakit? Para sa iyo yan eh. Para sa akin yan, di ba? Pag nagpatawad tayo, anong ginagawa natin? We're letting go a prisoner. Tayo yung prisoner. Tayo ang unang nabibless pag tayo mag-forgive. Pero yung ebanghelyo, klarong-klaro, I was reflecting on the gospel, ang forgiveness parang yung paghinga,
May inhale, tsaka may exhale. You inhale God's forgiveness para makapag-exhale tayo ng forgiveness sa ibang tao. Kaya minsan, subukan mo, hindi ka mag-inhale. Exhale ka lang ng exhale. Kaya mo ba? Siyempre hindi. Ganun din ang forgiveness. Mahihirapan ka mag-forgive sa iba kung hindi mo iniisip na ikaw mismo lagi kang pinapatawad ng Panginoon araw-araw sa iyong mga kahinaan. Kaibigan, dasal tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, pakibless mo yung kaibigan ko, Lord. Kailangan niya ng grasya mo para magpatawad. Pray with me. Say these words. Lord, tulungan mo ako magpatawad. Kung ako lang hindi ko kaya, kasi masakit pa rin ang nangyari. Ramdam ko pa rin ang galit. Kaya Lord, samahan mo na lang ako sa aking healing journey. Tulungan mo ako magpatawad. Panginoon, pakibless mo yung kaibigan ko na nagdasal ng dasal na yun. Lord, be with this person. Bless this person with supernatural grace in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin dito sa Full Tank. Paki-share mo tong video na to. Baka may kaibigan ka, kailangan ng message na to on forgiveness. Paki-comment sa baba so I can read and pray for you. O nga pala, if you want to join me in this ministry, sama ka sa Full Tank supporters. And makakatanggap ka ng Full Tank Saturday at Full Tank Sunday para kumpleto na yung linggo mo with inspiration. And all you have to do is, kung Facebook ang ginagamit mo, click the link that says Support Now sa ilalim ng video. Kung YouTube naman, pinapanood mo to, click yung button that says Join. Maraming salamat. God bless you. See you tomorrow.